Naglilitigate sila, nag-iimbestiga, pero sila din pala may mga confidential funds. Sila din pala nang bubulsa ng pera ng ilang taon na. No? So, binasa nila, April, bababla. Mga kapatid, ang unang pag-submit ng OVP and DepEd, when? January 17th of 2023. Less than 30 days. And it took 8 months. Take note, 8 months bago nag-reply ang COA. Ang hilig nilang magawa-gawa. Mga cartoonist ito sila no? Hindi ko masyadong kilala yan si Attorney Kapunan. Panood ko, may nagsabi pa nga abogado doon, bilib na bilib ako dito, idol ko ito si Attorney Kapunan noon Pero sa nangyari sa impeachment, para siyang may menstruation. Sagot naman nung nagtanong sa kanya, parang menopause na yata. Para baka masakit lang daw ang ulo or baka may lagnat. Can you imagine? Sino ang boss? The word boss, imbes na head of the agency. Hoy, wag mong sagutin Bakit po siya takot na takot? Panoorin po natin ito. But I am just asking for the response na meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi kailangang isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. See? Ano ang sagot? Dire-diretso. Kahit nag-object na siya, tuloy-tuloy ang witness na presumption lang. And then, meron ba na may nagsasabi ba dyan na may binusa ni kahit kusing ang Vice President? Doon na nag-react. Huwag mo sagutin, hoy! Kasi hindi tumitingin sa kanya, kaya niya sinabing hoy. Kasi baka tuloy-tuloy sumagot. Can you imagine? Takot na takot ang prosecution, lalo na itong si Kapunanan. It's because gusto nga nilang ipalabas sa atin lahat na ninakaw ang confidential funds binulsa ni Vice President Inday Sara. Mga kapatid, marami po akong nakakausap na mga military retired na or active pa rin. Sabi sa mga kasama kong military ligan ko, ito nga barcode ko, nakita nyo po, yung buong yan, blue na yan, lahat. Regalo po yan ng isang general ng SAF noon. Even ask them, Tito, ano po ba talaga ito? Madali lang naman daw ubusin ang mga rebelde. Kaya lang, para saan pa po gamitin ang confidential funds, intelligence funds kung walang rebelde? Yung iba dyan, nagtatanga-tangahan na lang daw. Yun po ang totoo. Okay? So, I just don't want to go there. At hindi din nila alam bakit daw hinahayaan ito ng gobyerno. Tapos sasabihin ng witness, siya lang ang Vice President na may confidential funds. Either nagsisinungaling siya, or wala siyang alam. Uy, kahangol bagudan ng bayhana. Ang swapang naman yan, siya lang ang may confidential funds. Please do not forget that the OVP or the Vice President herself did not request for the confidential funds. It was forcibly or surprisingly downloaded to the OVP. December 20 nga of 2022. Nilalason na ang utak ng mga taong bayan. Tapos ipalalabas niya na hindi nagko-comply ang OVP. Nung naman ni Attorney Pua, sasabihin naman niyang, I have no personal knowledge kung nag-comply pa ba. Kasi wala na po ako sa COA po. No? Ang hilig nilang kumuha, katulad sa land bank ng mga witnesses, ang hilig pa rin nilang tanungin ng mga opinion na hindi naman makapagbigay ng evidence na saan dinala after withdrawing the money. Ka-advantage pa sa kay Inday Sara kasi naka-withdraw sila dahil sumunod sa proseso. At ito namang sa COA confidential funds, sa first witness, positibo pa. Dahil kung bubuksan lamang po ninyo ang inyong pag-iisip dyan, mga anti-DDS, mga anti-Duterte, ginamit pala talaga ng ating Vice President na ng tama ang confidential funds. Yan ang totoo. Mga medicines, mga pagkain of course, mga computers and everything, yun po ay sa totoo lang. Kaya nga sabi ni Sara, di ba, ni Inday Sara, mabubunyag ang kalakaran ng Intel projects. Dahil ang mga NPA po
pinapadalhan din po doon para wag po silang makipatayin ang mga citizens, mga taga-barangay, taga-munisipyo. Pinapadalhan din po sila doon ng regalo. Yun po ang totoo. Nagkakabunyaga naman. So, dahil marami tayo ditong naniniwala sa atin, marami nagiintay sa ating paliwanag, pansin po natin, padami ng padami ang ating followers, pataas ng pataas ang numero. So, meaning, marami po, 99% ang positive, naniniwala sa atin, at only siguro 0.5% ang nakikisawsaw at nakikidaan dito at kung ano-anong sinasabi na hindi ko po alam bakit po kayo pumupunta sa wall ko at magko-komento dyan na kung ano-ano para kang pumasok sa bahay or umattend ng birthday na hindi ka naman inimbita. Ito naman si Kapunan dahil kinonfirm ng COA witness na the grants came from the Office of the President. Ang sabi naman nito ni Kapunan, parang out of this world kasi ito, no? Sabi niya, dahil sinabi mo, kinonfirm mo sa tanong ni Attorney Poa na galing sa Office of the President. Bakit? Exempted ba? Liquidate ang Vice President? Why would she ask that? Why would she say that? Kaya nga, may mga disallowances kasi nagko-comply. Ilang beses din po ako naka-receive ng disallowance notice. Yun po ay bibigyan ka ng pagkakataon na mag-submit dahil hindi mo nga alam. No, lalo na kami dito una akong governor. Sinabi ba Duterte Sara Camp na exempted sila? Why would Kapunan wala na pagdating sa COA? Ang witness na kinuha, hindi naman siya ang head. Hindi naman siya ang nagbibigay ng final findings. Hindi naman siya ang mga kapatid. Kaya rin nakipag-deal ako sa isang kontraktor. Ito ang magiging project mo, ha? Buong mundo. Ayusin mo. Ilan ang percentage ko? 8 oras kami nag-uusap. Tapos, after 8 hours, pag tinanong ko ilan ang percentage ang ibigay mo sa akin, hindi po ako ang makadecide. Ganun po ang nangyari sa atin dito. Napaka-boring ng impeachment. Hindi naman pala siya ang final say. Nagpagod tayo ng oras kasi, for sure, sasabihin po ng COA witness na wala pong nakasaad na namulsa na kahit 5 duling ang Vice President. Kaya, hoy! Huwag mong sagutin. God bless, stay safe. I'll see you again. I love you all.